Ang Museo ng San Agustin. Isang kayamanan ng mga relihiyosong sining na nagpapakita ng mayamang kasaysayan ng Katolisismo sa Pilipinas. Ang galerya at ang mga pasilyo na pinalamutian ng mga pintura ng mga santo. Kabilang sa mga pinakasikat na relikya, o relic, ang mga ceramika, mga kalakal na liturhikal, botanikal na mga guhit, at antigong kasangkapan. Kamusta mga ka-travel? Narito tayo ngayon sa ikalawang yugto ng ating kwento, tungkol sa isang simbahan na mayaman sa kasaysayan. Ating pasukin at alamin ang mga nilalaman ng monasteryo nito, na ginawang museo. Pero bago ang lahat, kayo ay aking inaanyayahan na mag-subscribe, like, comment, sa aking channel, pindutin na din ang notification bell, para maging updated kayo sa mga bagong episodes na aking ilalabas. Tara mga ka-travel, samahan niyo ako sa aking kwento. Ang gusaling ito ay unang itinayo bilang monasteryo noong 1571. At sa mga sumunod na taon, ay tinupok ng 2 beses ng apoy, na nagdulot ng matinding pinsala at pagkawasak nito. Sa ngayon, ang kasalukuyang nakatayong gusali ay itinayo noong 1587, na kumpleto sa mga arko, mga daanan, mga galerya at mga tulugan para sa mga praile. Ang monasteryo na ginawang museo noong 1973, ay itinayo sa hugis ng isang parisukat na may malaking patio sa gitna. Ang silid na malapit sa pasukan ay may napakalaking kampana na may bigat na 3,400 kilo. Maliban dyan, ang museo ay nakakalat sa 2 palapag, may 4 na koridor o pasilyo, at iba't ibang silid na nagpapakita ng iba't ibang mga antigo at relikya. Ang mga silid na inuukupahan ng mga praile bilang kanilang tulugan, ngayon ay nagpapakita ng mga eskultura at iba pang mga piraso ng sining at mga antigo na nakolekta mula sa buong mundo. Ang unang palapag ay may silid kung saan makikita mo ang loob ng simbahan. Ang mga nakakaakit na panloob na ito ay may mga kisame na mukhang inukit ng detalyado. Gayunpaman, ito ay talagang trompe-l'œil na isang biswal na kasiyahan at kamangha-manghang tingnan. Mula sa kahabaan ng pasilyo, ay makikita ang mga naggagandahan at naglalakihang mga painting, mga antigong kasangkapan na nasisilayan ng liwanag, mula sa mga katapat nitong mga bintana, na nababalutan ng mga kapit shells. Pero ang nakakaagaw ng pansin, ay ang mga antigong retablo, na makikita sa mga sulok ng pasilyo na may kanya-kanyang natatanging paglalarawan, tulad ng retablong ito na dating nakalagay sa simbahan, ay ginawa noong 1725, ng Cofradía ni San Guillermo, na binubuo ng mga Agustinong kapatid na laiko. Inilalarawan ni San Guillermo na suot ang habitong Agustino, at nilalabanan ang tukso ng demonyo na iwan ang kanyang mga banal na pamamaraan. Sa ibabaw ng larawan, ay may nakapintang batang Kristo na hawak ang mundo sa kaliwang kamay, at ang kanang kamay ay nagbebendisyon. Mula naman sa ika-18 siglo ang retablong ito na dating nakalagay sa simbahan. Ipinapakita si Santo Tomas na may hawak na buslo ng pera, na ibinabahagi sa mga pulubi.
Mula sa ika-17 siglo pasulong, ang mga simbahan sa Pilipinas ay itinayo na sa bato at ladrilyo at hindi na sa nipa at kawayan. Dahil sa solidong pagkakatayo, maaari nang ilagay sa dulo ng nabe ng simbahan, ang pangunahing altar at ang retablo na puno ng inukit na mga santong nakakatawag pansin. Ang mga simbahan at ang mga altar sa loob nito ay inaasahang hindi matitinag ng mga baha, lindol, mga pagsalakay ng mga banyaga at ng mga anay. Sa kasamaang palad, kakaunti na lamang ang mga simbahan dito ang nakatayo sa orihinal nilang kapaligiran. Ang altar na ito ay muling itinayo dito noong 1976. Ito ay may orihinal na mga santo na inukit noong ika-18 siglo. Naisalba ang mga ito mula sa ilang mga lugar. Ang harap ng altar ay sa Sasmuan, Pampanga, ang mga Santa na Catalina at Monica ay sa Bacolor, Pampanga, ang San Agustin at Santa Monica naman ay sa Apalit, Pampanga, ang Kalbaryo ay mula sa Bataan, at ang San Pedro at San Pablo ay sa Mabitac, Laguna. Makikita din dito ang dalawang kampana na nakalagay sa kaliwang bahagi ng tore, na nasira sa lindol taong 1880. Ginagamit ang mga kampana upang pangtawag sa mga tao at maging hudyat na rin para sa misa. Ito din ang ginagamit upang ipaalam ang pagdating ng mga galyon, o ng bagong gobernador general, mga sunog at iba pang mga panganib. Sa ngayon, mayroong 3 pang kampanang nakasabit sa nag-iisang tore ng simbahan. Ang bantayog na ito ay itinayo sa alaala ng 140 biktimang Espanyol na pinatay ng mga Hapon, noong mga huling araw ng okupasyon ng Maynila, sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Kabilang sa mga 140 na pinatay, ay 15 dito ay Agustino, 10 Franciscano, 6 na Agustinong Recoleto at 6 na Capuchino. Sila ay nagsiksikan sa kanlungan laban sa bombang nasa sira-sirang palasyo ng gobernador, sa may tapat ng katedral. Ibinaon sila ng buhay ng mga Hapon, sa pagbaril at pagtapon ng granada sa mga butas. Karamihan sa kanila ay namatay dahil sa mga natamong sugat, at ang iba na may sagas na matay. Ang aklatan ng kumbento ng San Agustin ay naglalaman ng libu-libong mga pambihirang aklat at manuskrito. Ang mga Augustinian ay mga tagapanguna ng edukasyon sa ating bansa, at naniniwala na ang pananampalataya at kaalamang siyentipiko ay mahalaga sa paghahanap ng katotohanan. Ang aklatan ay nagtataglay ng libu-libong aklat sa mga paksa mula sa katekismo hanggang sa medisina, at mga aklat ng gramatika ng bawat pangunahing dialekto na sinasalita sa Pilipinas. Sa kabila ng pagnanakaw at pagkawasak ng mga digmaan, ang aklatan ay mayroon pa ring ilang libong mga libro mula noong ika-16 na siglo hanggang sa kasalukuyan. Kasama sa iba pang mga display ang mga libangan ng kagamitan sa parmasya at mga botanical na lithograph. Ang hagdanang ito, na humahantong sa ikalawang antas ng museo, ay tinutukoy bilang Cloister of Processions. Ito ay isang paalala sa mga mananampalataya na ang buhay ay isang peregrinasyon, isang paglalakbay sa lupa na nakatuon sa pagdadala sa lahat sa pinakahuling destinasyon, na kumakatawan sa konkreto ng pag-ibig. Ang ikalawang palapag ng museo ay katabi rin ng Anticoro, o ang pathway na patungo sa choir loft at tore ng kampana. Ang lugar na ito ay orihinal na daanan lamang patungo sa tore ng kampana at sa coro. Hanggang sa ang itaas na antas ng kumbento ay ginawang accessible sa pangkalahatang publiko noong unang bahagi ng ika-20 siglo, ito ay nagsilbing pribadong kapilya ng pamayanang Augustinian. Mula sa mataas na posisyon ng choir loft, maaari mong makita ang pangunahing palapag ng simbahan sa ibaba, pati na rin ang magarbong kisame. Ginamit ng mga Italyano na pintor ang istilong trompe-l'œil para sa natatanging 3D effect ng kisame. Madaling makita kung bakit ito ay isang hinahangad na lugar para sa engrandeng tradisyonal na mga kasalan. Ang 68 inukit na mga silya, o silyeria, ay kinumisyon sa pagitan ng 1608 hanggang 1610.
Makikita ang mga inukit na gawa sa kamagong na may nakabaon na nara at iba pang mga kakahuyan. Sa likod ng mga hilera na upuan ay may representasyon ng araw at ang agila. At ang upuan ng provincial sa sentro, ay may nakaukit ni San Agustin. Anyong halimaw naman sa binti ng mga upuan ay nagpapahiwatig na ang mga ito ay inukit ng mga malilikhang Tsino. Ang bawat upuan ay may awa, o misericordia, sa ilalim nito na isang kapirasong kahoy upang tulungan ang mga may sakit, na hindi kayang makatayo ng matagal. Makikita din dito ang patungan ng aklat, o ang facestol, na ginagamit upang ipakita ang cantorales, o mga aklat pangkuro. Ang cantorales ay gamit ng mga praile sa mga kumbento, o ng mga kanunigo sa mga katedral, noong 12 hanggang 19 na siglo, upang kantahin ang mga dasal, o ang misa. Ang cantorales, ay gamit para sa pangkalahatang pagsamba. Kaya't kinailangan ang mas malaking letra upang mabasa ito ng maraming kumakanta. Dahil sa laki ng mga aklat, musika at mga titik, nakakapagdasal ang mga praile habang sabay-sabay silang tumitingin sa mga ito. Ang patungan ng aklat na ito ay kinomisyon sa pagitan ng 1728 at 1734. Isang tipikal na Spanish Baroque organ naman, ang makikita din dito na binuo at pinalaki hanggang 1815. Ito ay napatunayan na ang ilang bahagi ng organ, ay nagmula sa isang matandang instrumento na nawasak, o ginawang hindi na mapakikinabangan, pagkatapos ng pagsalakay ng Britanya noong 18 siglo. Sa dinding sa likod ng instrumento ay mga butas na malamang na ginamit para sa bracework ng mas maliit na instrumento. Mula 1976 hanggang 1980, ang organ ay sumailalim sa isang pagkukumpuni na nabago ang buong orihinal na sistema nito, sa isang electronic action. Ito ay nagpapatunay na hindi angkop sa ating tropikal na klima, at pagkatapos ng 10 taon, ang organ ay hindi na gumagana. At sa kaparehong palapag, ay makikita mo ang ilang mga silid na puno ng mga antigong kasangkapan, gaya na lamang ng orihinal na pulpitong bakal at pilak, na gawa pa noong 17 siglo, isang maliit na entablado, o plataporma na makikita sa loob ng simbahan, kung saan nagbibigay ng sermon ang isang praile. Ang mga krusipihong Meksikano, na gawa mula sa tangkay ng mais na pinalagkit. Ang mga ito ay lubos na magaan dahil sa kanilang komposisyon. Ang isang figurang kasing laki ng tao ay tumitimbang lamang ng 15 libra, o 7 kilo. Sumunod naman ay ang mga painting ng 12 apostoles na gawa sa oil on canvas. Dumako naman tayo sa kabilang silid, dito ay makikita mo naman ang mga seramikong Pilipino, na gawa ng mga grupong Makasining, sa Kalinga, at Bondok. Kadalasan ito ay ginagawa ng mga kababaihan galing sa luwad, isang uri ng lupa na madikit kapag hinahawakan. Gamit ang 2 kamay, binibigyang hugis ang pyesa, pagkatapos pinapakinis ang loob at labas at ibinibilad sa araw. Ang mga seramikong Japan, nagawa pa noong 16 na siglo. At ang Zhangzhou wares, na nahukay sa paligid ng kumbento ng San Agustin noong 1990. Pagkatapos bisitahin ang simbahan at museo, maaari kang maglaan ng ilang oras para sa tahimik na pagmumuni-muni sa katahimikan ng mga hardin sa loob ng monasteryo. Ang malawak na Father Blanco Garden ay itinayo ng isang praile na may dedikasyon para sa katutubong flora at fauna ng Pilipinas. Nag-aalok ang hardin sa loob ng patio ng magandang senaryo para sa mga larawan kasama ang mga maayos na damuhan, matatayog na puno ng nyog, at gitnang bukal. Sa kabuuan, ito ay hindi isa pang simbahan at kumbento sa ilang daang umiiral sa Pilipinas, ngunit ito ay isang natatanging institusyon. Sana ay nagustuhan nyo ang aking kwento mga ka-travel. At sana ay meron kayong nakuhang kaunting kaalaman sa episode natin ngayon. Hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat, hanggang sa muli.